Dominant Protector. Credit to the author. 971-1K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Terence, kung hindi kita papatayin, ano kaya si House York? Pinuno ng mga marangal na bahay. Tenang aso. Galit na sabi ni Sisi Leon pagkatapos huminga ng malalim. Ngunit kahit na naiintindihan niya na kailangan niyang itago ito sa bahay York, ay hindi na makakaranas ng isa pang dagok sa puntong ito. Kailangan niyang tiisin ito bago niya maintindihan ang background ni Terence. Sa pag-aaral, isang biglaang saklaw ng tawag sa telepono. Iyon ay ang lihim na numero ng telepono ng House York, at kaya ang mga malalapit na kasamahan lamang ang nakakaalam ng numero maliban sa mga tagaloob ng House York, tanging ang mga pinuno ng iba pang malalaking bahay ang nakakaalam nito. Hello, si Sisi Leon ito. Kinuha ni Sisi Leon, naputol ang kanyang pag-iisip. Ang kuya mo, Sisi Leon. Masaya si Dansan. Ngayon na siya ay sumisira, natural na kailangan niyang ibahagi ang balita sa kanyang pangalawang kapatid na lalaki at ikatlong kapatid na lalaki. Kasama mo, tama. Kuya. Ang kawalan ng kakayahan at galit ni Sisi Leon ay sumambulat ng mga sandaling iyon nang marinig niya ang boses ng kanyang kapatid, ngunit ibang emosyon ang naramdaman nang magtanong ang kanyang kapatid tungkol kay Biden. Biden. Siya. Wala siya dito. Oh, kunin mo siya, may magandang balita ako. Malaking balita ito para kay House York. Walang napansing mali si Dansan sa emosyon ni Sisi Leon. May tawag sila sa telepono, tutal, hindi niya makita ang mga ekspresyon ni Sisi Leon. I can't get him anymore. Sisi Leon sighed, nanginginig ang boses at may hangganan sa pag-iyak. Kuya Biden. Siya. Patay na. Patay. Anong ibig mong sabihin? Tumigil si Dansan, hindi maintindihan. Anong ibig mong sabihin, patay? Sinong patay? Biden? Ang pangatlong kapatid natin, patay na siya. Malungkot na sabi ni Sisi Leon. Kuya, patay na si Biden, namatay siya ng malubha. Ano? Anong sabi mo? Patay na si Biden. Paano siya namatay? Nanlamig ang utak ni Dansan, hindi niya akalain na mamamatay si Biden, ano ba ito? Matagal na siyang hindi umaalis sa House York. At si Biden mismo ay isang practitioner na walang sakit. Paano siya namatay? Nasugatan siya, at sa huli ay pinatay ng isang aso. Napaungol si Sisi Leon. Namatay siya ng malubha, kuya. Kailangan mong ipaghiganti siya. Anong sabi mo? Pinatay siya ng aso. Sisi Leon, ayos ka lang ba? Hindi ito kay April Fool, di ba? Nanlamig si Dansan. Mystic early face ang kapatid mo, kahit nasaktan siya, hindi siya kayang patayin ng aso. At saka, sa posisyon at impluwensya namin ni York, sinong maglalakas loob na hawakan kami? Kuya, bakit ako magbibiro tungkol dito? Hindi lang patay ang ikatlong kapatid, pati si Kevin ay baldado rin. Sabi ni Sisi Leon. Brother, may dumating sa Commonwealth, isang misteryosong master na tinatawag na Terence. Hindi niya talaga sinusunod ang mga patakaran, mayabang na ginagawa ang anumang gusto niya nang walang anumang pagsasaalang-alang. Terence. Wala akong narinig tungkol sa kanya. Ano ang nangyari, sabihin sa akin ng detalyado. Naniwala si Dansan kay Sisi Leon sa puntong ito. Kahit si Kevin ay baldado, mukhang seryoso ang mga bagay. Ang masayang kalooban ni Dansan ay naalis sa sandaling iyon. Kuya. Heto ang nangyari. Walang pinigilan si Sisi Leon, at nagsimula siya ng i-auction nila ang mapa, na sinabi ang lahat kay Dansan ng detalyado. Kung tutuusin, ang paggamit ng piraso ng mapa para akitin ang mga taong nakakaalam nito ay isang planong ginawa niya sa kanyang kapatid, hindi kasalanan ni Sisi Leon. Natahimik si Dansan habang nakikinig sa kwento. Hindi niya akalain na ang isang karaniwang negosyante ay magkakaroon ng isang master na tulad nito sa kanyang tabi, at ang pinaka nakakadismaya ay hindi pa niya narinig ang isang taong tulad nito. Mula sa mga sinasabi ni Sisi Leon, ang lalaking ito ay hindi makapaniwala. Sa sobrang bigat ng mga sugat, napakabilis niyang naayos ang sarili. At ginagawang Golden Class Practitioner Dog ang isang aso sa pintuan ng kamatayan. Hindi napigilan ni Dansan na mapabuntong hininga.
Hindi ko sinusubukang ibagsak ang pamilya natin, ngunit ang lakas na tulad nito, kahit ang nakatagong bahay York ay walang ganoon. Kahit sinong masaktan sa bahay York ay hindi magiging master sa ganoong kaikling panahon, lalo pa ang isang aso na nagiging practitioner. Kung ang asong iyon ang gumawa ng pamatay na suntok, ito ay kailangang maging golden class man lang. Tama, kuya. Kaya naman nagpipigil ako. Bilang isang mystic late face, madali para sa akin na patayin ang bata, ngunit hindi ko magagawa. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng kakilakilabot na puwersa ang umaatre sa kanya? Nag-aalala ako na magdadala ito ng malaking kasawian sa House York. Sabi ni Sisi Leon. Buti na lang pinigilan mo ang iyong impulse. Ang mga kahihinatnin kung hindi ay hindi maiisip. Napabuntong hininga si Danson. Kuya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hahayaan na lang ba natin? Pwede mo bang hilingin sa mga nagtatagong York na ipaghiganti tayo? Hindi napigilan ni Sisi Leon na mawala ng pag-asa sa mga salita. Alam mo rin ito, kakadating ko lang dito sa bahay York, at mababa pa ang posisyon ko. Hindi ko pa maabot ang core ng pamilya, at dito, maraming Earth-class early phase practitioners. Isa lang ako sa kanila. Napabuntong hininga si Danson. Ang magagawa mo ngayon ay subukan at alamin ang background ni Terence, dahil kahit na kumilos si House York para sa atin, kailangan nilang malaman ang background niya. Kung hindi, hindi sila basta-basta gagawa ng isang pabaya. Mukhang iyon lang ang paraan ngayon. Medyo nadismaya si Sisi Leon. Gusto niyang ipaghiganti ng kapatid niya si House York, pero sa tono niya, parang imposible pa rin. Yasexing, maging composed. Tandaan, hanggat may paghihiganti tayo, kahit maghintay ng 10 taon ay wala. Sabi ni Danson. Hindi rin ako nag-aaksaya ng oras dito. Ang mga Earth-class masters ay hindi madaling makapasok sa common world, ngunit kung may mahalagang dahilan para makapag-apply ako ng leave. Pagkatapos mong malaman ang tungkol sa background niya, at kung kaya nating tanggapin ang anumang bagay na sumusuporta sa kanya, gagawa ako ng application. Sige. Ipapadala ko si Lil, Daryl sa Starfield ngayon at iimbestigahan si Terence. Hindi natin ito pwedeng pabayaan. Ani Sisi Leon, mamaha sa kanya ang determinasyon. Kung makikisali ang kanyang kapatid, siguradong patay na si Terence. Ang problema ngayon ay, anong uri ng superpower ang sumusuporta kay Terence? Napabuntong hininga si Danson. Sige. Dapat mamatay ang lahat ng lalaki. We will move on. Si Danson ay mas tanggap kaysa si Leon. Ang mga practitioner na hindi naglalayon para sa Sky Class ay mamamatay sa kalaunan, tulad ng ibang tao. Naiintindihan ko. Tumango si Leon. Tama, kuya, anong tinawagan mo? 992. Wala lang, gusto ko lang sabihin sa iyo na malapit na akong mag-breakthrough sa Earth Class Early Phase Peak, pero parang hindi na ito magandang balita, napabuntong hininga si Danson. Napakatagal na ba ni House York ang kapangyarihan? Congrats kung ganoon, kuya. Malungkot na ngumiti si Leon, walang mood para sa pagdiriwang. Ang magandang balitang ito ay hindi nakatulong sa kanyang kalungkutan. Sige, paalam. Malapit na ang oras para sa pagsasanay. Sabi ni Danson. Sige, kuya. Tumawag ka kapag may oras ka. Sabi ni Sisi Leon. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan ni Sisi Leon si Daryl sa kanyang pag-aaral, ang tanging maaaring lumahok sa mga talakayan ng pamilya ngayon. Nakahiga pa rin si Kevin sa kama, labis na nanlulumo. Halatang baldado na siya at hindi na siya gumaling, at bukod sa buntong hininga buong araw, umiyak siya sa harap ng larawan ng libing ng kanyang ama. Nakonsensya siya. Tumawag ka, ama. Maingat na tanong ni Daryl habang tinutulak niya ang pinto. Oo, tumawag ang tito mo. Sabi ni Sisi Leon habang nakatingin sa anak. Malapit na siyang makapasok sa Earth Class Early Phase Peak. Magandang balita ito, ngunit kumpara sa sitwasyon ng aming bahay, hindi gaanong. Totoo yun, kung tayo ay nasa ating karaniwang estado, ipagdiriwang natin ito. Napabuntong hininga si Daryl. Pare, ano ang sinabi ng tiyuhin tungkol sa aking pangatlong tiyuhin? Hindi pa siya nakakahanap ng matatag na posisyon sa nakatagong Hosu York, kaya hindi tayo makakaasa ng tulong mula sa kanila, at hindi rin siya makakalabas sa karaniwang mundo ng walang dahilan. Sabi ni Sisi Leon.
Pero ang mungkahi niya ay imbestigahan muna natin si Terence, tingnan kung anong kapangyarihan ang sumusuporta sa kanya. Kaya gusto ni tatay na sundin ang dati nating plano, at hayaan mo akong pumunta sa Starfield. Sabi ni Daryl. Oo, ganoon talaga. Tumango si Sisi Leon. Sa pagkakataong ito, hindi ka napupunta sa Starfield gamit ang pangalang York. Hindi ka pa nakikita ni Terence noon para hindi kanya pagdudahan. Palitan mo ang iyong pangalan at pumasok sa kanyang paaralan, at imbestigahan siya mula doon. Naiintindihan ko. Hindi rin ako maaaring magkaroon ng direktang salungatan kay Terence, tama ba? Tanong ni Daryl pagkatapos tumango. Hindi naman ganoon talaga. Ayon sa impormasyong mayroon ako, iba't ibang uri ng tao ang tinatrato ni Terence na may iba't ibang ugali. Sabi ni Sisi Leon habang binubuksan ang mga files at itinulak iyon sa anak. Tingnan mo ang mga kaklase niya, wala siyang ginawang sobra-sobra sa kanila. Tiningnan ni Daryl ang mga file, napakadetalye nito. Si Terence ay hindi kailanman gumawa ng anumang kakilakilabot sa kanyang mga kaklase, at bibigyan lamang sila ng magaang parusa kahit na iniinis siya ng mga ito. Sa pag-iisip na ito, hindi ko kailangang mag-alala ng sobra. Sabi ni Daryl pagkatapos nito. Dagdag pa, kahit na ang pag-uusapan natin ay tungkol sa lakas, magagawa ko pa ring talunin siya sa aking Mystic Class Early Phase Peak status. Feng! Tandaan mo ito, hindi mo mailalantad ang iyong lakas ng walang ingat. Sabi ni Sisi Leon sabay wave ng kamay. Ang pagkakakilanlan na inihanda ko para sa iyo kapag lumipat ka ay isang rich kid. Maaari kang magkaroon ng conflict sa kanya, ngunit sa paaralan lamang, bilang isang kaklase. Kahit na gusto mong gawin ito mula sa anino at huwag gawin ito ng direkta. Intindihin. Naiintindihan ko. Tumango si Daryl. Hanggat hindi ako nakikipag-away sa kanya, ayos lang. Hindi ko ipapaalam sa kanya na isa akong practitioner, at hindi ko ilalantad ang aking pagkakakilanlan bilang isang kukuha ako ng impormasyon mula sa gilid. Mabuti. Tumango si Sisi Leon. Sige, maghanda ka. Ako na ang bahala sa mga application form. Lumingon si Terence, ang kanilang homeroom teacher na si Ms. Lane ay pumasok sa silid. Agad na tumahimik ang klase. Ang mga mag-aaral sa ika-12 baitang, pagkatapos ng lahat ay medyo may kamalayan sa sarili. Ang ibig sabihin ng pagdating ng guro ay magsisimula na ang klase, at ang mga estudyanteng naririto para sa pag-aaral sa gabi ay pawang mga taong gustong mag-aral. Ngunit hindi nag-iisa ang guro, sa tabi niya ay isang napakagwapong batang lalaki. Sa likod niya ay may dalawa pang lalaki, hindi gaanong kaakit-akit. Ang isa ay pandak at mataba, parang kaldero, at ang isa naman ay matangkad at payat, parang kawayan. Ang dalawang ito ay nagpapaalala sa mataba at payat na duo mula sa isang palabas na waksiya na iyon. Ang gwapong lalaki na pumapasok sa silid-aralan ay umaakit ng isang maririnig na bulungan mula sa mga babae. Kung tutuusin, ang mga batang babae sa edad na ito ay mas interesado sa mga bagay na ito, natural silang tumugon sa mga gwapong tao. Ang kagwapuhan ng batang ito ay ibang-iba kay Terence. Si Terence ay mas isang lalaking cool, habang ang batang ito ay mailalarawan lamang bilang matikas. Tahimik, klase. Ipapakilala ko ang ating mga bagong estudyante. Sabi ni Ms. Lane habang dinadala niya ang bata sa entablado. Ang tatlong ito ay ang aming mga transfer student, sina Daryl Moon, Pancho, at Cedric. Lumipat sila mula sa Nanjing. Mr. Moon, mangyaring magpakilala. Ang mga batang lalaki tulad ni Daryl ay napakapopular sa mga babae, at hanggang sa unang pagpapakita, mas magiging epekto ito kumpara kay Terence. Isang malaking alon ng palakpakan ang umalangaw-ngaw para sa kanya. Matikas na inayos ni Daryl ang kanyang buhok habang gumagawa ng kilos na patahimikin ang mga tao bago ngumiti ng marahan sa kanyang mga kaklase. Ang Daryl Moon noon ay may sexing labi, matangos na ilong, at matipunong kilay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pilik mata, at ang kanyang mga iris ay isang napakalalim na itim, na sumasalamin sa liwanag sa isang makinang na ningning. Ang ganitong uri ng eleganteng kagandahan ay isang pamatay para sa mga batang babae. Kumusta, kapwa kaklase? Ang pangalan ko ay Daryl, at nagmula ako sa baybaying lungsod ng timog na Nanjing. Dahil sa negosyo ng aking pamilya, inilipat ako sa Starfield High. Sana ay maging mabuting magkaibigan tayo. Salamat. Matikas na sabi ni Daryl. Malawak ang aking mga libangan, magaling ako sa basketball, football, pagkanta.
Napakagwapo nitong lalaking ito. Hindi napigilan ni Trixie ang sarili kundi mapabulalas nang makita ang bata. Talaga. Ang galing, mamaya ka na lang umupo sa tabi niya. Ngumiti si Terence. Ano, nagseselos ka? Sabi ni Trixie habang masayang lumingon sa kanya. Nagseselos ka sa kanya. 993. Bagong lilipat na estudyante. Bakit naman ako magseselo sa kanya? I'd be so happy if you go fall for him and annoy him instead of me. Walang pakialam na sabi ni Terence. Sino bang may sabing gusto ko siya? Bakit ko siya magugustuhan? Umiling si Trixie. Guwapo siya, pero paniguradong side character ang ganitong uri ng lalaki. Kung ilalagay mo siya sa isang libro o drama sa TV, palaging tragic ang role niya. Oh! Huminto si Terence, curious na nakatingin kay Trixie. Alam mo yung basketball manga na yon. Ang gwapo din ng Ryuka na yon, pero side character lang. Sabi ni Trixie. Maaaring hindi ka kasing gwapo niya, ngunit katulad ka ng lalaking Sukora. Ha! Hindi inaasahan ni Terence ang ganoong kawili-wiling pangangatwiran. Ito ay medyo nakakaaliw. At kaya, gusto pa rin kita. Sabi ni Trixie. Walang sinabi si Terence kundi tumingin kay Daryl ng may interes. Daryl, ha? Ano ang dahilan ng paglipat niya sa ganitong oras? Kung lumipat si Daryl dito ng walang dahilan, mamamatay si Terence bago niya iyon paniwalaan. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay may espesyal na card, ramdam niya ang lakas sa loob ng isang practitioner. Kahit na hindi pa ginagamit ng practitioner na ito ang kanyang lakas, masasabi ni Terence kung gaano siya kalakas o kaina. Ang ikinagulat niya ay ang katotohanan na si Daryl ay may mystic early phase peak strength. May ganito, pumupunta dito para lang mag-aral. Ganyan ba talaga kamura ang mga master, na kahit sino ay maaaring maging master? Ang talagang ikinagulat niya ay ang edad ni Daryl. Siya ay tila sa paligid ng 19, ngunit isa na sa isang mystic early phase peak. Malapit siya sa lakas ni Terence. Kung tutuusin, kamakailan lang siya naging mystic mid-phase. Daryl. Naalala ni Terence ang pangalang ito. Wala siyang pakialam kung ano ang pinunta niya rito, basta huwag lang niya itong idamay. Kung gagawin niya iyon, wala siyang magagawa kundi ang kumilos. Patuloy na ipinakilala ni Daryl ang kanyang sarili sa entablado, ngunit tila hindi interesado si Trixie. Pagkatapos ng papuri, kahit isang tingin pa lang sa kanya ay nasusuka na siya. Bumalik siya kay Terence. Mas gwapo ka yata. Terence, gagawin kitang boyfriend for sure. Kung gayon, paano si Josephine? Tanong ni Terence. Siya ang magiging malaking asawa, at ako ang magiging munting asawa. Sabi ni Trixie. Magiging maayos din, walang magbabago. Hindi nakaimik si Terence. Bakit medyo katulad ang babaeng ito kay Yasi? Ang parehong bratty, malikot na tipo. Mas pinag-isipan ito ni Terence. Nagkaroon sila ng iba't ibang estilo, ngunit may pagkakatulad din. Sina Cheryl at Yasi, sa harapan, ay nag-uusap din tungkol kay Daryl. Napaangat ng ulo si Cheryl nang sabihin ng guro na narito ang mga bagong estudyante, at walang interes siyang tumingin sa tatlo, na parang inaalala lang ang kanilang mga mukha. Ang tingin na ibinigay niya nang tumingin siya kay Daryl ay kapareho ng pagtingin niya sa dalawa pa, hindi gumugugol ng hindi kinakailangang oras sa kanila. Pagkatapos noon, ibinalik niya ang tingin sa kanyang English book at nag-focus. Cheryl, tingnan mo. Ang gwapo ni Daryl. Sabi ni Yasi. Oh, hindi mo na gusto ang shield bro mo. Ngumiti ng mahina si Cheryl. Siyempre ginagawa ko. Umiling si Yasi. Pwede bang mapuno ng kagwapuhan ang tiyan mo? Si shield bro ay kayang gawan ako ng karne ng piting, kaya siyempre, gusto ko si shield bro. Haha, natutuwang sabi ni Cheryl. Akala ko inilipat mo ang iyong pag-ibig sa ibang lugar. Hihi, mistress lang ako. Kung hindi titingin sa iba si Cheryl, hindi rin. Sabi ni Yasi. Oh. Walang kabuluhang tugon ni Cheryl, hindi sigurado kung ano ang ipinahayag nito. Sa plataporma, natapos na ni Daryl ang kanyang pagpapakilala. Isang sunod-sunod na palakpakan ang sumunod. Tumabi siya at pumasok sa stage ang dalawa. Ako si Pancho Lee, bodyguard ni Master Moon. Sabi ni Pancho na walang itinatago habang ginagalaw ang malaki niyang katawan. Ako si Cedric Wang, ako ang war advisor ni Master Moon. Simpleng sabi ni Cedric na walang tinatago.
Lumipat ang dalawa dito kasama si Daryl para sa isang simpleng dahilan, para maging kanyang mga kampon, at makatulong sa mga gawain kung kinakailangan. Wow! Isang ikot ng mga ungol ang tumunog. Hindi gaanong bihira ang makakita ng mga mayayamang bata mula sa malalaking bahay na pumasok sa isang pribadong paaralan na ganito. Ngunit, ang mga dumating na may kasamang dalawang anak, bihira iyon. Ang dalawang ito ay nagsalita ng kanilang mga pagkakakilanlan ng walang pag-aalinlangan, pati na rin. Nagsisimula ng inggit ang mga babae sa klase. Ganito dapat ang hitsura ng isang mayamang young master, na may bodyguard at advisor na sumusunod sa kanya, napaka-cool. Sa mga dramang Cantonese na iyon ay lumabas lang ito, di ba? Cheryl, may followers din sila. Pero mas mahina ang followers nila kaysa Shield bro, masasabi kong tanga silang dalawa sa pagtingin lang sa kanila. Yasi gave her appraisal sa dalawa. Siguro mahilig lang siyang maglakad kasama ang dalawang tanga, sabi ni Cheryl kay Yasi, hindi man lang interesado. Wala itong kinalaman sa kanya. Kumunat ang noo ng homeroom teacher sa pagpapakilala. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang Daryl na ito, ngunit alam niyang ipinakilala siya sa pamamagitan ng isang koneksyon, mula sa isang makapangyarihang pamilya. Wala siyang detalye. Pero, sa dalawang underling na ganito, isang bodyguard at isang advisor. Sobra na ito. Kung tutuusin, kahit na ang anak ng chairman na si Cheryl ay walang masyadong maluho na tulad nito, hindi siya gumagalak kasama ang isang bodyguard at isang nakakatakot na war advisor. Bagaman, ang Miss ay may bodyguard at isang war advisor, kasama si Terence bilang hidden bodyguard at si Yasi bilang war advisor. Sina Leandro at Stanley, sa kabilang banda, ay nagsimulang suriin ang bagong dating na ito. Leandro bro, ano ba itong Daryl na ito? Bakit may dalawang tagasunod siya, hindi ba niya pinipilit ang posisyon mo sa kaluwalhatian? Sabi ni Stanley, medyo asar. Kung tutuusin, siya at si Natoy ang kaliwat kanang kamay ni Leandro. Matapos ang hitsura ni Terence, nawala ang kanilang impluwensya ng malaki. Ngunit pinanatili ang tagapagmana ng aura sa harap ng ibang mga estudyante. Ang Daryl na ito, gayunpaman, ay agad na tinakpan ang kaluwalhatian ni Leandro. Dahil dito, labis na nalungkot si Stanley. 994. Sino ang nagmamalasakit sa kanya? Wala itong kinalaman sa atin. Materay na sabi ni Leandro. Kung gusto niyang maging boss, hayaan mo siya, hanggat hindi niya tayo tinatawid, hahayaan natin siyang gawin ang gusto niya. Oh! Leandro bro, bakit ang compost mo? Sabi ni Stanley, natigilan. Boss, 4 na young masters. Para sa mga bata ito. Sabi ni Leandro. Mature na tayo, hindi na ito para sa atin. Tahimik lang ang mga taong tunay na malakas. Oh, naiintindihan ko. Tumango si Stanley. Kami ay manunood sa gilid. Kung si Daryl ay nakikigulo kay Terence, mabuti iyon, ngunit kung hindi, ito ay walang kinalaman sa amin sa simula pa lang. Sabi ni Leandro. Sige, umupo kayong tatlo sa kanang bahagi, sa likod. Sabi nung teacher sabay turo. May bakanting table doon, at dahil magkakilala kayong tatlo, maupo na lang muna kayo. Mag-aayos na ako ng mga bagong upuan kapag may mga angkop na upuan. Nais ng homeroom teacher na maupo sila sa harap, ngunit malinaw na ang mga batang ito ay hindi pumunta dito para mag-aral, kaya mas malamig ang pakikitungo niya sa kanila. Ngunit si Daryl at ang kanyang dalawang alipors ay hindi mapili at hindi alintana kung saan sila nakaupo. Nakikinig sa utos ng guro, magalang na tumango si Daryl. Oo, guro. Ang kanyang wastong saloobin ay nagbigay ng magandang impresyon sa guro. Naisip niya na marahil ay itinalaga sa kanya ng pamilya ni Daryl ang dalawang alipors na ito, at wala siyang kinalaman dito. Tumingin si Terence kay Daryl, hindi siya tumingin sa kanyang direksyon, kaya umiling siya. Masyado ba siyang nag-iingat? Ngunit, pagkaraang umiwas ng tingin ni Terence, sumulyap si Daryl kay Terence ng ilang sandali bago tumalikod at naglakad papunta sa kanyang upuan. Siyempre, ang pang-anim na pandaman ni Terence, siyempre, ay napakalakas, ang isang saglit na iyon ay sapat na para maramdaman ito ni Terence. Tumingin sa kanya si Daryl, bakit niya gagawin iyon? Dahil ba sa una niya itong tinignan? Pagkatapos ng lahat, ang mga mystic ay napakahusay sa pagdama ng mga bagay. Hanggat hindi sinasadya ni Terence na itago ang kanyang tingin, mararamdaman ni Daryl na nakatingin siya sa kanya.
Normal lang sa kanya ang lumingon. Sige, ngayong tapos na ang pagpapakilala ay mayroon akong iaanunsyo. Sabi ng guro pagkatapos makaupo sina Daryl, Pancho, at Cedric. Para mabawasan ang stress mula sa pag-aaral, napagpasyahan naming hayaan ang lahat na makapagpahinga at magdagdag ng kaunting pampalasa sa iyong ika-12 baitang buhay, nag-oorganisa kami ng kompetisyon sa pag-awit. Ang mga nanalo sa klase ay magpapatuloy na makipagkompetensya sa iba pang mga nanalo sa kanilang mga klase. Hindi ito sa pilitin. Ang mga interesado ay maaaring gumawa ng solo o kahit isang pangkat na pag-awit, at ang mga hindi, syempre ay maaari kang makihalubilo, kung ayaw mo ring kumanta. Rap din, hindi ba sikat na sikat yan ngayon? Nagdulot ng tawanan ang mga salita sa mga estudyante. Totoo, ang ika-12 baitang ay tuyo at nakakainip, kaya ang maliliit na kaganapang tulad nito ay nagbigay sa kanila ng pananabik. Isang singing contest. Isa o 2 baitang ito dati, at hindi nila ito masyadong inisip. Sa sandaling pumasok sila sa ika-12 baitang, gayunpaman, kailangan nilang mag-aral ng mas marami ng biglaan. At kaya ang mga pambihirang okusyong ito ay lubhang mahalaga. At kaya, lahat ay tumugon sa sinabi ng guro. Maaari kayong mag-practice sa pagkanta kapag natapos na kayong mag-aral sa gabi. Isa itong extracurricular na aktibidad, ngunit kung mananalo kayo sa kompetisyon ito ay isang bagay na sulit na ipagdiwang. Sabi ng guro. Sana lahat ay makasali. Ang nangungunang 10 ng buong grado ay maaaring manalo ng sponsorship mula sa 1,000 hanggang sa 10,000. Wow! Lalong natuwa ang lahat sa pagbanggit ng premyong pera. Mayaman ang mga tao sa paaralang ito, ngunit karamihan sa kanila ay nakapasok pa rin gamit ang kanilang mga marka, bahagi ng porsyentong ito ay mula sa mahihirap na pamilya, at ang 10,000 ay isang malaking halaga para sa kanila. Kung isang singing competition lang ay sapat na para makakuha ng 10,000, sulit na. At kaya, kahit na ang mga gustong maging manunood ay isinasaalang-alang ang paglahok. Cheryl, gusto ba nating pumasok? Sabi ni Yasi. Oo naman. Tumango si Cheryl. Mag-practice tayo mamaya. Ang ama ni Cheryl ay bahagi ng board ng paaralang ito, at bilang miss sa paaralang ito, natural na sinusuportahan niya ang lahat ng bagay na inorganisa ng paaralan, at kaya tuwing may gaganapin na event palagi siyang nakikilahok. Ayaw niyang pag-usapan siya ng mga tao ng negatibo dahil medyo sensitibo ang kanyang pagkakakilanlan. Kailangan niyang gumawa ng halimbawa. Hindi natin ito magagawa sa bahay, hindi ito magiging kasing ganda ng kung ginawa natin ito sa isang KTV. Tere gawin natin ito sa isang KTV. Sabi ni Yasi, kinuha ang pagkakataong lumabas at maglaro. KTV. Nag-alinlangan si Cheryl, ngunit tama si Yasi. Ang karaoke system sa bahay ay ginawa ng i-renovate nila ang lugar, ngunit bihira nila itong hawakan at walang anumang mga bagong kanta doon. Ni hindi nila alam kung ito ay gumana, kaya't naging makabuluhan ang plano ni Yasi. Ngunit nabalitaan ni Cheryl na ang KTV ay hindi isang partikular na ligtas na lugar, at mayroong maraming tao ng lipunan doon. 2 batang babae na tulad nila, na pumunta sa isang lugar na ganoon, ay hindi ligtas. Pagkatapos ay hayaan mo si Terence na sumama sa amin. Magpadala sa kanya ng isang text at tingnan kung may oras siya ngayong gabi. Oh, okay. Gagawin niya iyon kahit hilingin sa kanya ni Cheryl. At tawagan din si Josephine. Nadama ni Cheryl na ang pagdadala kay Terence nang wala si Josephine ay hindi angkop. Josephine. Okay. Tumango si Yasi, medyo ayaw. She subconsciously treated her as a love rival, pero mukhang mas tinanggap siya ni Cheryl. Hindi sanay si Yasi. Si Trixie, sa kabilang banda, ay nakikipag-usap kay Terence tungkol sa kompetisyon. Terence, sumasali ka ba? Tanong ni Trixie. Hindi ako marunong kumanta. Mataray na sabi ni Terence. Hindi ka marunong kumanta. Tuturuan kita, marunong akong kumanta. Magduet tayo. Mungkahi ni Trixie. Hindi interesado. Sagot ni Terence. 995. Si Terence ay hindi interesado, ngunit hindi siya marunong kumanta. Narinig nga niya ang kanyang matanda na kumanta ng ilang lumang kanta, ngunit hindi pa niya narinig ang mga mas bagong kanta ngayon, at hindi niya alam kung sino ang sikat na bituin tulad ni Haldan. At kaya hindi nagplano si Terence na sumali sa anumang singing contest noong una. Siguro, ikaw, ako,
At si Josephine Sis ay maaaring maging singing trio. Sabi ni Trixie habang patuloy niyang inaakit si Terence. Tingnan mo, mayroon kang isang babae sa iyong kaliwa at isang babae sa iyong kanan, kung gaano kaganda iyon. Oh, tanungin mo si Josephine. Naramdaman ni Terence na sapat na ang pagtanggi niya, oras na para magkompromiso ng kaunti. Hindi naging madali ang pagpapanggap bilang boyfriend ng isang tao. Hindi niya maaaring ipaalam sa kanya na siya ay peking ito, masyadong, at kailangan upang dahan-daang tanggapin siya. Upang sabihin ang totoo, para kay Terence, ito ay mas mahirap kaysa sa pag-level up ng kanyang lakas. Sa kabutihang palad para sa kanya, si Terence ay hindi napupuot sa kanya o anuman. Hindi bababasa, sa panahon ng kanyang oras sa Iron Lake, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakilala ang magulo na babaeng ito mula sa isang bagong pananaw. Hindi kailanman nagsalita si Terence habang patuloy na ipinakita ni Trixie ang kanyang pagmamahal, ito ay dahil hindi niya alam ang tunay na layunin nito. Nag-aalala siya na sasaktan niya si Josephine, kaya hindi niya ito pinansin. Ngunit ngayon, alam na ni Josephine ang katotohanan, kaya't nagpa siya si Terence na iisipin na lang niya na ito ay pananakit sa mga babae. Nilinggan niya si Trixie. Siya ay talagang cute, prangka, at matapang. Siya ay malikot, ngunit kung isasaalang-alang ang kanyang sitwasyon. Ito ay lubos na nauunawaan. Ay text ko siya ngayon. Mabilis na kinuha ni Trixie ang kanyang telepono, masaya na sinabi ni Terence na oo. Ngunit nakatanggap ng text ang telepono ni Terence bago ipadala ni Trixie ang sa kanya. Tiningnan ni Terence ang telepono, ito ay mula kay Yasi. Shield bro? Gusto namin ni Cheryl na pumunta sa isang KTV para mag-practice ngayong gabi, protektahan mo ba kami? Maaari mong dalhin ang miyembro ng pamilya mo. Kapamilya. Josephine. Ngumisi si Terence sa kanyang puso habang tinitingnan ang text. Mabuti na lang at nagbago na rin ang ugali ni Yasi at ng miss kay Josephine, hindi na sila magkaaway. Magalang na tanong ni Yasi, ngunit lang dahilan si Terence para tumanggi. At kaya sinabi niya nga kay, sinong nag-text sa'yo? Naisip ni Trixie na si Josephine iyon, kaya huminto siya sa pag-type. Yasi. Sabi ni Terence. Gusto niyang pumunta ako sa KTV para mag-practice kasama sila. Pupunta ako pagkatapos. Sabi ni Trixie. Naisip ito ni Terence. Dahil sinabi ng miss na oo sa kanya na may kasamang tao, kung gayon maaari ring isama si Trixie. Tumango siya. Sige, i-text mo si Josephine. Okay, gagawin ko. Masayang sabi ni Trixie. Ang paligsahan sa pag-awit ay inorganisa ng ika-12 baitang, kaya ang mga bagay na alam ng guro ni Terence, ginawa rin ni Josephine. Nakita ni Josephine ang text mula kay Trixie, na humihiling na mag-TV kasama si Terence ngayong gabi. Sumagot siya ng oo nang hindi nag-iisip, na gustong bigyan si Trixie ng mas maraming pagkakataon na makipag-ugnayan kay Terence. Kung tutuusin, sino ang nakakaalam kung kailan tatama ang kanyang kapalaran? Terence, sabi ni Josephine sis oo, sasama siya sa atin. Si Trixie ay lubos na nasa sabik, hindi niya inaasahan na tatanggapin siya ni Josephine ng ganito kadali. Tila na hanggat siya ay nagsusumikap, si Terence ay magkakagusto sa kanya sa lalong madaling panahon. Anong sinabi mo sa kanya? Akala ko may masama kayong relasyon. Tanong ni Terence. Hindi mo maiintindihan ang pagkakaibigan ng mga babae, sabi ni Trixie. Hindi na nagsalita pa si Terence. Alam niya, natural, na sinimulan ni Josephine ang kasunduan sa mga tuntunin ni Trixie. Ngunit kailangan niyang magpanggap na wala siyang alam. Kung hindi lang siya curious, nakakapaghinala na. Pagkatapos ng paaralan, tatawagan sana ni Terence ang miss at itatanong kung saan sila patungo nang ang dalawang babae ay nag-impake ng kanilang mga bag at lumingon sa kanya. Siya ang naghatid kina Cheryl at Yasi sa paaralan nitong mga nakaraang araw, kaya wala nang dahilan para itago pa ang kanilang relasyon. Ibinaba niya ang telepono at naglakad palapit sa kanila, sumunod si Trixie sa malapit. Saan tayo pupunta ngayong gabi? Sabi ni Terence pagkalapit. Hindi ko alam. May alam ka bang magandang KTV? Hindi pa nakakapunta si Cheryl sa ganitong lugar. Maghahanap na lang tayo ng isa. Sabi ni Terence. Wala bang KTV parlor noong nagpool tayo last time? Pupunta tayo doon. Tumango si Cheryl bago tumingin kay Yasi. Oh, Shield bro?
nagdadala ka ng pamilya. Naalala ni Yasi na sinabihan siya ni Cheryl na hilingin kay Terence na dalhin si Josephine. Eto, dito, pamilya dito. Mabilis na sabi ni Trixie bago makapagsalita si Terence. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Yasi habang nakatingin kay Trixie na biglang sumulpot. Naguguluhan siya. Hinahanap ko ang miyembro ng pamilya ni Sheld bro, anong piraso ng sibuyas ka pa? Ako ang kanyang pamilya. Ikaw ang sibuyas, ikaw ay isang piraso ng bawang. Sabi ni Trixie, medyo hindi nasisiyahan habang nakatitig siya. Ikaw. Kamusta pamilya mo? Huminto si Yasi. Hindi niya alam kung para saan pumunta si Trixie dito, at si Cheryl ay nahihirapan din. Bakit ang babaeng ito ay nananatili sa tabi ni Terence, na sinasabing siya ang kanyang pamilya? Ngunit wala siyang sinabi, hindi pa. Ganyan ang pagkatao niya. Ako ang may bahay ni Terence. Masayang sabi ni Trixie habang nakatingin kay Yasi. Ha! Ikaw ang may bahay ni Sheld bro. Imposible, ako ang maliit na asawa ni Sheld bro. Umirap si Yasi. Ikaw. Hindi ba ikaw lang ang matalik na kaibigan ng kanyang amo? Maliit na asawa. Natanggap mo ba ang pagsang-ayon ni Terence, o ang pag-aproba ng kanyang malaking asawa na si Josephine Sis? Sabi ni Trixie habang nakatingin kay Yasi, confident. Si Cheryl Sis ay ang malaking asawa ni Sheld bro, at ako ang maliit na asawa, kailangan ko ba ng pag-aproba para doon? Sabi ni Yasi, hindi umaatres. Ano, may permiso ka? Nakatanggap ako ng pahintulot mula sa malaking asawang si Josephine Sis mismo. Napailing si Trixie. Ano ka naman? Walang approval di ba? Saka peke ka lang maliit na asawa, peke. Natanggap ko ang pag-aproba ni Sheld bro. Fake ka, pirated na maliit na asawa. Yasi M. Tanungin mo si Sheld bro, kung hindi ka naniniwala sa akin. Terence, ang hanggal na babaeng ito ay ang iyong maliit na asawa. Tanong ni Trixie habang nakaturo kay Yasi. 996. Sheld bro, itong idiot na babae ay ang iyong maliit na asawa. Sabi ni Yasi, lumungkot ang mukha niya habang nakatingin kay Terence. Mapait na ngumiti si Terence. Hindi niya inaasahan na mag-aaway sina Yasi at Trixie bago sila Josephine at Trixie. Si Yasi ay isang manggugulo, at si Trixie ay isang manggugulo. Pareho silang mga karayom, nagtutulak sa isa't isa ng hindi umaatres. Wala pa sila sa KTV, at nagsimula na ang sigalot. Ngunit nang si Terence ay nahihirapan, may dumating at nag-alok ng tulong, ito ay walang iba kundi si Daryl. Umakyat si Daryl sa podium sa harapan ng klase, at ang kanyang dalawang tagasunod ay naroon sa kanyang tabi. Lahat, tumahimik, may sasabihin si Master Mon. Inihayag ni Pancho. Na-curious ang lahat sa klase tungkol sa bagong dating na ito, kaya ibinaba nilang lahat ang kanilang mga bag at tumangala. Kumusta, kapwa estudyante? First time ko sa klase na ito, at wala akong masyadong maitutulong sa inyo, kaya sa pagkuha ng pagkakataong magkaroon ng singing contest, napagpasyahan kong magbayad para sa isang KTV night ngayon. Sana ay magpakita kayo. Matikas na sabi ni Daryl, na para bang ang mga estudyante ang nagbibigay ng pabor sa kanya, imbes na siya ang bumili sa kanila. Alam ni Daryl ang kanyang paraan sa buong mundo. Dahil dito, automatiko siyang nagustuhan ng mga tao. Nang matapos, lumingalinga si Daryl sa silid-aralan, hindi tumitingin sa sinuman ngunit nakatutok kay Terence. Tatlong magagandang babae ang nakapalibot kay Terence, at nakakainis siya. Tatlo lang ang school beauty sa klase na ito, pero lahat sila parang may kinalaman kay Terence. Ito ay hindi nasiyahan sa kanya. Kahit saan siya magpunta, siya ang sentro ng atensyon. Ang mga magagandang babae ay tumalon sa kanyang mga bisig. Ngunit ngayon, dahil sa pag-iral ni Terence, may nagbago. Si Daryl ng House York ay dumating dito na may dagdag na pangalan sa harap. Si Pancho at Cedric ay mga peking pangalan din na naisip niya ang tunay nilang pagkakakilanlan ay mga utusan ni House York. Pumunta si Daryl dito sa Starfield upang imbestigahan si Terence, ngunit kahit na ganoon, gusto niyang magsaya at huwag sayangin ang kanyang paglalakbay. Si House York ay medyo mahigpit, at walang maraming pagkakataon para sa kanya na manakit sa mga babae. Kahit na ang mga babae ay nagtatalon sa kanyang mga bisig dito at doon sa kanyang lumang paaralan, siya ay nag-aalala na ang kanyang ama ay malaman.
At kaya siya ay nanatiling mababang profile, lamang ang paggawa ng isang pares ng isang gabi stand dito at doon. Pagdating sa Starfield, malayo siya sa bahay, at gusto niyang maglaro ng buo. Lalo na nung na-realize niya na maraming magagandang babae sa klase. Natural, dalawa na ang target na nasa isip niya. Ang isa ay ang anak ni Pablo na si Cheryl. Kung nilalaro niya siya, makakatulong iyon kay Kevin na mapawi ang galit. Ang isa pang target, natural, ay ang kasintahan ni Terrence. Hindi niya alam kung sinong babae iyon, pero baliwala iyon. Kahit sinong babae na malapit kay Terrence, gagawin siyang kanya ni Daryl. Hindi siya direktang makakalaban kay Terrence, pero maganda sa ngayon na nakawin ang kanyang mga babae. Ang mga salita ni Daryl ay nakatanggap ng magandang tugon mula sa klase, kabilang ang mga lalaki at babae. Hindi na kailangang gumastos ng anumang pera at magsaya. Walang sino man ang tatanggihan iyon. Ang ikinadismaya niya, gayunpaman, ay ang mga estudyanteng tumanggap sa kanyang alok ay hindi kasama si Terrence at ang tatlong babaeng nakapaligid sa kanya. Sa pamamagitan ng mga source ni Cedric, nalaman na ni Daryl kung sino sina Cheryl, Yasi, at Trixie. Gustong-gusto ni Cheryl na sumali sa mga aktibidad sa paaralan, ngunit natural na wala siyang gaanong interes sa mga aktibidad ng grupo sa klase. Hindi rin niya kilala si Daryl, kaya ayaw niyang sumama sa isang KTV. Sige, Yasi, itigil muna, sabi ni Cheryl habang nakatingin kay Trixie. Hindi niya alam kung kailan siya naging munting asawa ni Terrence, ngunit patuloy na sinasabi ng batang babae na binigyan siya ni Josephine ng pag-aproba. Ito ay kakaiba, pahihintulutan ba iyon ni Josephine? Ito ay medyo mahirap lunukan, hindi ba? Si Trixie ay wala pa sa paaralan nitong nakaraang oras, at halos makalimutan siya ni Cheryl. Hindi niya akalain na si Trixie ay magkakaroon din ng maraming pakikipag-ugnayan kay Josephine, kaya ang buong bagay ay naging masama. Isang tingin kay Terrence, na mukhang hindi tinatanggihan o kinukumpirma ang pag-aangkin, ay medyo hindi komportable ang miss. Kung hindi dahil sa pagliligtas ni Terrence sa kanyang buhay, siya ay nasa isang outburst na. But she only told Yasi to stop arguing. Cheryl, ang hinala nitong si Trixie. Inaasahan kong may lihim siyang motibo, hindi natin siya madadala. Sabi ni Yasi habang nakatingin kay Trixie ng may galit. Gusto niyang kunin ang maliit niyang asawa, hindi siya papayag. Ayos lang, hanapin natin si Josephine. Naramdaman ni Cheryl na walang layunin ang argumento ni Yasi at Trixie, maiintindihan niya kung ano ang gusto ni Trixie pagkatapos makipagkita kay Josephine. Nako, pwede ka namang magpanggap bilang isang maliit na asawa ng ilang sandali pa. Sabi ni Yasi kay Trixie. Ikaw ang nagpapantasya. Kung ikaw ang maliit na asawa, sino ang malaking asawa? Hindi si Cheryl, di ba? Sa pagkakaalam ko, siya ang amo ni Terrence. Ang galing talaga ninyong dalawa mag-isip ng mga pantasya. Sabi ni Trixie, hindi umaatres. Magsasalita pa sana si Yasi nang pigilan siya ni Cheryl. Yasay. Oh. Pinandilatan muli ni Yasi si Trixie bago lumabas ng kwarto habang hawak ang kamay ni Cheryl. Ngumiti ng mapait si Terrence bago sumunod. Wala siyang magagawa tungkol kay Trixie, hindi niya maipaliwanag ang mga dahilan sa harap niya, at kailangan niyang maghintay hanggang makabalik sila sa villa bago magbigay sa kanila ng mga detalye. Kung hindi, maraming hindi pagkakaunawaan ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Si Daryl naman ay tila masayang nakikipag-usap sa kanyang mga kaklase tungkol sa mga plano ng KTV. Maliban sa gilid ng kanyang mga mata, pinapansin ng grupo ni Terrence. Nagpasya si Daryl na hayaan munang magsaya si Terrence habang hindi na siya tumitingin. Hindi niya binitawan ang mga plano niya rito sa mga kaklase dahil lang sa hindi kasali ni Terrence at ng kanyang mga babae. Hindi siya tanga. Naunawaan niya na ang pagbuo ng kanyang mga koneksyon dito ay magbibigay sa kanya ng matatag na katayuan sa klase na ito, at saka lang niya magagawa ang mga bagay ng maayos. Si Terrence, Cheryl, Yasi, at Trixie ay lumabas ng kanilang klase patungo sa siyam na klase. Natapos na ni Josephine ang kanyang pag-iimpake at naghihintay sa harap ng kanyang klase dala ang kanyang bag. Nakangiting tumango siya nang makita sina Cheryl at Yasi. 977. Kuya Josephine. Mabilis na tumakbo si Trixie at hinawakan ang kamay ni Josephine. Medyo nakasimangot si Cheryl habang nakatingin kay Trixie, at pagkatapos ay kay Josephine.
Sinubukan niyang hulaan kung ano ang nangyayari. Josephine, inaangkin niya na siya ang maliit na asawa ni Sheldbro, at sinabi niya na inaprobahan mo. Mahirap para kay Cheryl na itanong ito, ngunit natural na walang pakialam si Yasi. Sumikip ang puso ni Josephine, hindi niya naisip ang damdamin ni Cheryl at Yasi. Si Josephine ay hindi tanga. Mayroon siyang intuition ng babae at malinaw na alam niya kung anong uri ng damdamin ang mayroon ng dalawang babaeng ito kay Terence. Siya ang kasintahan ni Terence, at iyon ang nagparamdam sa kanila na walang magawa at halos hindi ito tinanggap. Siyempre, hindi sila matutuwa kapag may ibang babae na tumalo ng wala sa oras. Ngunit walang paraan na maipaliwanag niya ang sarili sa harap ni Trixie. Tumango lang siya nang walang magawa. Oo, siya ang maliit na asawa ni Terence. Agad na nagbago ang mukha ni Cheryl nang marinig niya ang kumpirmasyon ni Josephine, nakaramdam siya ng sobrang mali at walang magawa. Ano ito? Nagawa na niya, sa wakas, natanggalin ang ugali ng kanyang miss, sinusubukan sa kanyang bahagi na aktibong maging kaibigan si Josephine. At hinailan niya ang maliit na asawang ito. Kahit na gusto niya ng isang maliit na asawa dapat niyang pinili si Yasi, hindi ba? Ano ang nangyari sa Trixie na ito? Sumasakit ang puso niya, pero pakiramdam niya ay dahil iyon sa unfairness na dinaranas ni Yasi. Oo, iyon ang nangyari. Yasi, ito ang kanilang negosyo hindi sa amin. Tumalikod si Cheryl at hinaila ang kamay ni Yasi bago mahinang tumingin kay Terence. Magkikita tayo sa KTV na iyon. Yasi, alis na tayo. Oh. Tiningnan ni Yasi si Terence. Sheldbro, akala ko mas magaling ka dito. Bigo mo ako sa maliit na asawang ito. Dahil doon, umalis si Yasi kasama si Cheryl nang hindi hinintay na magsalita si Trixie. Nalulunok na lang ni Trixie ang mga salitang gusto niyang sabihin ngayong umalis na sila. Sa pagtingin sa nawawalang figure ni na Cheryl at Yasi, bumaantong hininga si Terence at mapait na ngumiti. Mukhang nagalit ang dalawa this time. Ngunit ano ang masasabi niya? Tumingin siya kay Josephine at napagtanto na mayroon din itong mapait na ngiti habang nakatingin sa kanya. Binigyan lang siya ni Terence ng tingin ng aliw. Si Cheryl, habang hinahawakan ang kamay ni Yasi, ay bumaba sa hagdan pababa. Oh, Cheryl. Sinasaktan mo ako. Nagsimulang sumakit ang kamay ni Yasi sa pagkakahawak. Paumanhin, Yasi. Huminto si Cheryl, napagtanto na gumagamit siya ng labis na lakas. Okay lang, Cheryl. Pero nalulungkot talaga ako. Sobrang disappointed ako kay Sheldbro. Naramdaman ni Yasi ang pananakit ng kanyang puso. Palagi niyang iniisip na may nararamdaman si Sheldbro sa kanya, at kung oo si Josephine, matatanggap niya ito at si Cheryl, ngunit ngayon. Siguro hindi kasalanan ni Terence, hindi mo ba palagi ang nakikita ang mapait na ngiti sa kanyang mukha? Si Cheryl ay naging mapagmasid. Ang isyu ay malamang na nasa loob ng Trixie na iyon. Oh, alam ko. Siguradong si Josephine iyon. Sa tingin niya ikaw at ako ay nagbabanta, kaya't para labanan tayo, nagkaroon siya ng maliit na asawa. Sabi ni Yasi sabay balik ng talino. Cheryl, ang Trixie na iyon, kung tutuusin, ay may katulad na personalidad sa akin. Malamang na natagpuan siya ni Josephine pagkatapos nating pag-aralan. Sa ganitong paraan may tatali tayo laban kay Josephine at sa kanyang bagong maliit na asawa, nawalan tayo ng kalamangan. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Cheryl sa argumento ni Yasi, hindi ba't medyo marami ito? Josephine, nakakakuha ng maliit na asawa na may personalidad na Yasi para magkaroon ng kurbata. Hindi makapaniwala si Cheryl, hindi naman ganito ang ginawa ni Josephine, hindi ba? Cheryl, napansin mo ba? Tila gumagalaw si Josephine sa kanyang dibdib kamakailan, sa tingin ko ay lumaki ang kanyang dibdib. Ipinagpatuloy ni Yasi ang kanyang pagsusuri. Ngunit kahit na may malalaking boobs ay nakakagawa lang siya ng isang bahagi ng labanan, isa pa rin siyang tao, at kaya hindi makakagawa ng 3P si Sheldbro. Nang wala na siyang pagpipilian, nakakuha siya ng maliit na asawa para makapag-alok din siya ng karanasan sa 3P. Ang mga salita ni Yasi ay tumama ng husto kay Cheryl. Bagamat naisip niya na ang pagsusuring ito ay medyo katawa-tawa, ngunit sino ang nakakaalam kung si Josephine ay nag-iisip ng lahat ng mga estratehiyang ito?
Inamin niya sa kanyang sarili na si Trixie ang maliit na asawa ni Terrence. Medyo nabahala si Cheryl. Kahit na ganoon ang kaso, iyon lang ang mga aksyon ni Josephine. Walang kinalaman si Terrence dyan, tama. Tama. Alam ko, hindi tayo pababayaan ni Shell bro. Natuwa na naman si Yasi sa naisip. Itinaas niya ang kanyang kamao. Cheryl, tingnan mo. Sinusubukan mo pa ring maging mabait kay Josephine, at tingnan mo kung paano niya tayo tinatreto. Ang pagkuha ng isang maliit na asawa upang labanan tayo, maaari pa rin nating labanan sila hanggang sa wakas. Ano ang mahalaga sa atin kung makakuha siya ng maliliit na asawa ni Terrence o hindi? Mahinang sabi ni Cheryl. Iwanan na natin, Yasi. Tumingin si Yasi kay Cheryl, at may sasabihin sana, ngunit pinigilan niya ito. Bumaba ang dalawa at pumasok sa Bentley ni Fredo. Sinabihan ni Cheryl si Uncle Fredo na pumunta sa Teofisto Entertainment District ng Business Street. Si Terrence, Josephine, at Trixie ay lumabas din ng paaralan. Trixie, sasakay ka sa Audi mo. Gusto ni Terrence na ihiwalay ang kanyang sarili kay Trixie at talakayin ang mga diskarte kay Josephine, pati na rin tumawag sa Miss. Nagalit yung dalawa eh. Hindi, sasama ako sa inyo. Umiling si Trixie. Ayaw niyang magmaneho ng mag-isa. Tumango si Terrence, hindi nagsasalita. Dumating siya gamit ang salagubang ni Yasi, at si Trixie ay umupo sa likuran sa kanyang sariling kalooban, ibinigay ang upuan kay Josephine. Si Terrence, sa kabilang banda, ay medyo nakakatuwa. Ang Trixie na ito ay tila may ilang potensyal para sa maliit na materyal ng asawa. Ngayong oo na siya sa kahilingan ni Tianlong, naghanda na si Terrence para sa pinakamasamang sitwasyon, at iyon ay isang ganap na digmaan sa pagitan ni na Trixie at Josephine, na nagdulot ng paghihirap ni Josephine sa isang sulok. Ngunit ngayon, kahit papaano, nagawang tanggapin siya ni Josephine, at lubos na handang maging maliit na asawa. Sa kotse, ilang beses sinubukang kausapin ni Josephine si Trixie tungkol kina Cheryl at Yasi, ngunit hindi siya close sa kanya noong una, kaya malamang na mag-backfire ito. Sa totoo lang, mula sa pananaw ni Josephine, lubos niyang naiintindihan ang pananaw ni na Cheryl at Yasi. Natural, kahit na gusto ni Terrence ng maraming kasintahan, dapat silang dalawa, hindi ba? Ngayong nakakuha na siya ng bagong Trixie out of the blue, hindi ito magiging komportable para sa kanila kahit papaano. Umaasa si Josephine na mauunawaan sila ng dalawa kapag ipinaliwanag ni Terrence ang kanilang sitwasyon ngayong gabi. Sa Teofisto KTV, nakita ni Terrence ang Bentley ni Fredo. Nakangiting mapait, ipinarode niya ang sasakyan at bumaba. 978. Sa Bentley, binuksan ni Cheryl at Yasi ang pinto nang makita nila ang pagdating ni Terrence. Nabawi na ngayon ng Cheryl ang malamig na persona ng binibini, mapagmataas at mabait. Ang kanyang pag-uugali kay Terrence at Josephine ay malabo at patag tulad noong una silang nagkita. Terrence, kumuha ka ng kwarto. Bumalik na ang tono ni Cheryl sa dati nilang relasyon ng employer-follower. Okay. Walang ibang sinabi si Terrence, tanging tango lamang. Ngunit, nang papasok na sana siya sa KTV, may dalawang taxi na huminto sa harapan at ang mga bumaba sa kanila ay ang mga estudyante mula sa ika-5 klase, ang kanilang klase, kasama si Daryl. Napagpasyahan din ni Daryl ang KTV na ito. Hindi niya binalak na pumunta sa kapareho ni Terrence, ngunit ang Teofisto KTV ay itinuturing na isang marangyang lugar sa Starfield, at nagdesisyon lamang siya pagkatapos na irekomende ng ilang estudyante ang lugar. Mukhang tama nga siya na huwag magmadali. Nasa panig niya ang swerte. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Daryl. Sumuko na siya sa pakikipag-ugnayan kay Terrence ngayong gabi, pero sinong mag-aakala na sa iisang KTV place sila mapupunta? Hello? Taga Class 5 din kayo, right? You look familiar. Sabi ni Daryl habang papalapit sa grupo ni Terrence. Nang makita si Daryl na naglalakad patungo sa Cheryl, napahinto si Terrence, tahimik na nakatayo 1 metro ang layo mula sa Cheryl. Ang Daryl na ito ay isang mystic early pick, pagkatapos ng lahat, at bago niya maintindihan kung para saan siya naririto, kailangan niya maging defensive at kayang protektahan si Cheryl mula sa anumang panganib.
Magagawang pigilan ni Terence si Daryl bago siya gumawa ng anuman mula sa malayong tulad nito kahit ang pagpatay sa kanya ay magagawa. Oo, may problema ba? Ayaw sumama sa kanila ni Cheryl, pero ngayong dumating na sila at kumustahin ay hindi na lang niya sila mapapansin. Kung tutuusin, anak siya ng isang miyembro ng board ng paaralan. Mahalaga rito ang imahe, at iyon ang palagi niyang pinapaalala sa sarili. Haha, nandito din kami para mag-practice ng pagkanta. Pwede ba tayong sumabay? Mas masaya pag mas maraming tao. Sabi ni Daryl habang nakatitig kay Josephine, Trixie, at Yasi ang mga sulok ng kanyang mga mata, habang nakatitig sa mga bundok na iyon sa dibdib ni Yasi. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa hitsura ng isang pervert. Isang piging. Kung ito ay nasa kanyang mga kamay, ito ay tiyak na napakasaya. Tumingin siya kina Josephine at Trixie, lahat sila ay mga obra maestra. Salamat, ngunit hindi namin gusto ang maraming tao. Umiling si Cheryl at tumanggi. Layuan ka namin, Palm. Dahil doon, hinawakan ni Cheryl ang kamay ni Yasi at naglakad patungo sa pintuan ng KTV. Noon lang tumalikod si Terence at naglakad sa likod ni Cheryl at ng kanyang grupo, hindi man lang tumitingin kay Daryl. FK. Mahinang sabi ni Daryl. Sino ka ba sa tingin mo, isang prinsesa? Ipapasakay kita sa ilalim ko maya-maya, at gagawin kang token na parang pulaka. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at nabawi ang dati niyang ngiti habang nakatingin sa mga estudyante. Haha, parang hindi sila interesado sa akin. Tere na nga. Ang mga mag-aaral ay nagpapasalamat sa kabutihang loob ni Daryl ngayong gabi, ngunit sila ay natatakot kay Terence sa parehong oras, hindi nangangahas na magsabi ng anumang masama tungkol sa kanya. Kahit sina Leandro at Rowan ay binugbog niya, syempre, wala silang sasabihin. Ang komento ni Daryl tungkol kina Terence at Cheryl ay dapat na may ilang tugon mula sa grupo, ngunit tahimik ang lahat. Lalong naiinis ito sa kanya, pero hindi niya pinahalata. Tahimik niyang kausap si Cedric. Tingnan mo kung anong kwarto sila. Tumango si Cedric at umalis para magtanong sa mga tauhan. Hindi masyadong inisip ng staff ang tungkol dito, sa pag-aakalang ito ay mga kaklase ni Josephine at sila ang naging grupo nila. Sinabi niya sa kanila ang numero ng walang pag-aalinlangan. Umakto si Daryl na parang walang alam nang umorder siya ng malaki niyang kwarto. Umakyat siya kasama ang mga kaklase niya. Ang silid ni Terence, sa kabilang banda, ay isang katamtamang silid, medyo komportable para sa kahit na 5 tao. Hindi marunong kumanta si Terence, kaya casual lang siyang umupo sa sofa. Si Josephine, natural, umupo sa tabi niya. Ngunit hindi nagatubili si Trixie na umupo sa kabilang side. Dahil dito, napalibutan si Terence. Medyo nadismaya si Yasi nang makita niya iyon. Hoy, ikaw ang nasa pwesto ko. Sinaman niya ng tingin si Trixie. Your spot. Hindi ko nakikita ang pangalan mo dito. Nakapout lang si Trixie sa kanyang labi habang nakatitig sa likod. Palagi akong nakaupo sa tabi ni Shield bro, sabi ni Yasi. Well, kapag wala ako doon. Sabi ni Trixie na parang totoo. Ngayong nandito ako, natural na ako ang uupo sa tabi niya. Shield bro, tingnan mo. Banibuli niya si Lil, Yasi. Sabi ni Yasi na may puppy eyes habang nakatingin kay Terence. Ano, hindi mo na gusto si Little Yasi? Tatayo na ako. Umupo na kayo. Tumayo si Terence na walang magawa, hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi rin niya maipaliwanag at tahimik lang siya. Hindi rin ako uupo, pwede na. Masayang tumayo si Trixie. Sige, uupo ako. Masayang umupo si Yasi sa dating pwesto ni Trixie. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Trixie na parang nahulog siya sa pain. Tumayo na si Terence, ngunit kailangan niyang umupo sa huli. Hindi pa rin tumayo si Josephine, kaya't si Terence ay kailangang umupo sa tabi niya kalaunan. Tapos, hindi ba kasama niya rin si Yasi? Sa pag-iisip, mabilis siyang umupo sa dating upuan ni Terence, sa pagitan ni Yasi at Josephine. Wala na siyang pakialam. Anong kinakanta nyo? O-order ako ng mga kanta para sa inyo. Si Terence ay hindi interesado sa pagkanta, ngunit ang pag-order ng mga kanta ay isang simpleng gawain. Alam niya sa isang tingin lang. Medyo naiinis si Cheryl.
Nagtatalo sina Trixie at Yasi pagkatapos pumasok sa silid. Iniisip niya kung ano ang ginagawa ng Trixie na ito. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na hindi si Josephine ang uri ng taong pinagbibintangan siya ni Yasi. Nakaramdam kaya siya ng pananakot sa kalamangan na mayroon sila ni Yasi, kaya nakuha niya ang sarili niyang maliit na asawa para lang sa 3P. Ngunit, kung ito nga ang kaso, hindi ba niya magawang mag-4P sila ni Yasi? Bakit Trixie? Natigilan si Cheryl sa naisip. Ano sa Earth ang iniisip niya? Paano siya nakaisip ng ganoong karumal-dumal na pag-iisip? Ito. Tiyak na si Yasi iyon, tiyak na siya ang nagpasama sa kanya. Gusto kong kantahin ang kanta ni Haldan. Sabi ni Cheryl kay Terence, medyo namumula ang mukha niya habang itinataboy ang masamang iniisip sa kanyang isipan. 999. Oh, gusto ko rin ng kanta ni Haldan. Kakantahin ko si Cheryl. Sabi ni Yasi. Mayroon bang boy-girl duet? Sabay-sabay nating kantahin, Terence. Sabi ni Trixie. Hindi ako marunong kumanta, kumanta kayo. Mabilis na itinigil ni Terence ang momentum bago tumalon si Yasi. Si Yasi, tulad ng inaasahan, ay napakasaya sa tugon ni Terence. Nako, medyo bigo ka, hindi ba, ngayong tinanggihan ka ni Shale bro? So ano? Hindi niya gustong kumanta noong una, tatanggi rin siya sa iyo. Sabi ni Trixie. Paano mo malalaman na tatanggi siya? Araw-araw kaming kumakanta, araw-araw kaming nagpi-party at kumakanta sa buwan. Sabi ni Yasi. Kumanta sa buwan. Kumanta ka sa hating gabi o ano? Tumingin si Trixie sa kanya. Lagi kaming nag-3P ni Shale bro, Cheryl, sa gabi, gabi-gabi kaming nagpa-party sa kama. Tuwang-tuwang sabi ni Yasi. 3P. Hindi naniwala si Trixie sa sinabi niya pero ayaw niyang umatras. 3P? Ha? Napagod na kami niyan, ang ginagawa namin ngayon ay roleplay, uniform. Outdated na ang ginagawa mo. Roleplay. Uniform. Mabilis na naka-adapt ang utak ni Yasi. Ginagawa din namin iyon sa lahat ng oras, kami ni Cheryl ay gumaganap ng happy ship, at si Shale bro ang big bad wolf. Hahaha. Tumawa ng malakas si Trixie. Roleplay. Iyan ay paglalaro ng bahay para sa mga bata. Ang tinutukoy ko ay isang airplane stewardess o isang white collar. Hindi mo ba nakikita si Josephine Sis na nakasuot ng uniforme sa lahat ng oras? Yan ang tinatawag na school uniform roleplay. Ako. Oh. Halos hindi nakapagpatuloy si Yasi. Roleplay din tayo, hindi mo ba alam ang kantang iyon? Ang lobo ay nagmamahal sa tupa ng matinding pagmamahal. Tumingin si Josephine kay Cheryl na medyo humihingi ng paumanhin, walang magawang winawagayway ang kanyang kamay. Hindi niya maipaliwanag kay Cheryl, at ito ang tanging paraan upang maipahayag na hindi siya pagalit. Huminto si Cheryl sa ekspresyong iyon sa kanyang mukha, hindi ba sinasadya ni Josephine na dalhin itong Trixie? Ang mapait na ngiti ni Josephine kasabay ng mapait na ngiti ni Terence ay lalong naghinala sa kanya. Ano nga ba ang proseso na humantong kay Trixie na maging maliit na asawa ni Terence? Sa puntong iyon, nagsimulang tumunog ang kanta ni Halden mula sa makina, at kinuha ni Cheryl ang kanyang mikropono. Sige, Yasi, itigil mo na ang pakikipag-away. Kanta ko to. Tumahimik si Yasi at hindi pinansin si Trixie. Wala ring masabi si Trixie, kaya tumahimik siya para makinig din kay Cheryl. Nawala ang tensyon sa kapaligiran sa silid, at nakahinga ng maluwag si Terence. Ganoon din ang ginawa ni Josephine. Nandito rin si Trixie, ngunit hindi nagpapigil si Cheryl. Siya ay may tiwala at mapagmataas, pagkatapos ng lahat, at kahit na hindi siya kumanta sa harap ng mga tagalabas, kailangang aminin ng isa na ang kanyang boses ay kaaya-ayang pakinggan. Hindi siya kasing husay ng mga sinanay na mga awit, ngunit mayroon siyang magandang boses, hindi niya kailangang subukang gayahin ang sinuman, at kailangan lang niyang kantahin ang kanyang boses para maantig ang kaluluwa ng nakikinig. Nagustuhan ni Terence ang boses ni Miss, hindi niya alam kung maganda ba ang kanta ni Halden noong una, o kung ang pagkanta ni Miss ang maganda, ngunit ito ang unang pagkakataon na na-in-love siya sa kantang ito. Napagpasyahan niyang i-download ito kapag nakauwi na siya. Nasa kalagitnaan na ng kanta si Miss nang may kumatok mula sa labas.
Sa pag-aakalang ito ang waiter dito upang maghain sa kanila ng merienda at inumin, naghintay lamang siya ng ilang sandali sa kanta para tumawag sa pinto. Pumasok ka. Nag-order si Terence ng ilang merienda bago pumasok sa silid, at kahit medyo magastos gawin iyon sa isang KTV, hindi ito gaanong pera para kay Terence. Ngunit ang taong pumasok sa silid ay hindi isang waiter, ito ay si Daryl. Itinulak ni Daryl ang pinto at pumasok, pumalakpak ang kanyang mga kamay. Narinig ko ang iyong magandang boses sa labas, ito ay ang himig ng anghel. Napakaganda. Halos gusto kong i-record ito at itakda ito bilang aking ringtone. Tumingin si Cheryl kay Daryl ng mahina. Hindi niya naramdaman na pinupuri siya nito. Tumango lang siya. May kailangan ka ba? Inimbitahan ko kayo kanina pero hindi kayo dumating, kaya nag-order ako ng merienda para sa inyo. Malapit na silang dumating. Napangiti si Daryl. Magkaklase tayo in the future, maliit na kilos lang. Ayos lang, naka-order na kami. Bahagyang tumanggi si Cheryl, hindi alam kung bakit nakaramdam siya ng pagkakilala nang tumingin siya sa taong ito. Inilagay siya nito sa alerto. Pakiramdam ni Terence ay nakita na rin niya siya sa isang lugar, ngunit itinoon niya ang buong atensyon sa kanyang lakas. Matagal nang nawala sa isip niya ang maliit na detalye. Isang estudyante sa Mystic Early Peak. Natigilan siya nito. Hindi nagsalita si Daryl, bagkus ay pumasok siya at umupo sa tabi ni Yasi. Pinlano niyang gawin muna ang kanyang paglipat kay Yasi, at naramdaman niyang halos hindi siya nagpipigil na itulak siya pababa nang makita niya ang rack na iyon. Napuno ng pagnanasa ang katawan ni Daryl, kung tutuusin ang galing lang niyang hawakan at itago ito sa harap ng kanyang ama. Ngunit, bilang isang mystic class, kahit na mayroon siyang 10 babae bawat gabi, mapupuno pa rin siya ng lakas. Ang isang mystic class ay may kamangha-manghang tibay, pagkatapos ng lahat, at ang isang maliit na pagnanasa ay makatwiran sa bagay na iyon. Haha, ikinagagalak kitang makilala, magandang babae. Ako si Daryl. Matikas na sabi ni Daryl habang inilahad ang kanyang kamay, nakatingin ng malalim sa mga mata ni Yasi habang nakangiti. Alisin mo ang kamay mo, huwag mo akong harangan. Sinusubukan kong panoorin si Cheryl na kumanta. Inip na iniwagayway ni Yasi ang kanyang kamay, na sinasabing huwag siyang harangin nito. Ang mga salita ni Yasi ay nagpatigil sa ekspresyon ni Daryl. Baka sa mukha niya ang galit, ngunit mabilis niyang ibinaba iyon. Haha, pinahiya mo ako, magandang babae. Sabi ni Daryl, sadyang kinukutya ang sarili. Tumigil ka sa pagsasalita, sinusubukan kong makinig kay Cheryl. Pinandilatan ni Yasi si Daryl. He looks pretty handsome to me, why don't you go be his small wife? Parang gusto ka rin niya. Sabi ni Trixie habang nakatingin sa pasulong na si Daryl, natutuwa sa kalagayan ni Yasi. Bakit hindi ka pumunta sa kanyang maliit na asawa? Tumalikod si Yasi, hindi na nakikinig sa kanta. Nakakalungkot, hindi siya interesado sa akin, ikaw ang gusto niya. Sabi ni Trixie, mukha na nagsasabi na akala niya sayang. 1K. Haha, you must be joking? Pretty girl? Of course, I'd be interested in you. Nandito lang ako tahimik, iniisip na hindi mo rin iisipin. Hindi alam ni Daryl ang hidwaan sa pagitan ni na Trixie at Yasi, at ipinagpalagay na nagsaselo si Trixie kay Yasi dahil kinausap niya ito. Nang marinig ni Trixie na tawagin siyang gwapo, nakumbinsi siya na gusto siya nito, kaya napagpasyahan niyang tamaan din ang babaeng ito. Hindi siya lubos na pinagkalooban gaya ni Yasi, ngunit maganda rin. Tama ang hula niya, hindi ako interesado sa iyo, sabi ni Trixie, tumango ng malalim. Ano? Natigilan si Daryl sa mga salita, dumilim ang kanyang mukha. Ano ang mali nitong Trixie? So hindi siya interesado. Tapos anong pinag-uusapan niya? Ang salpok ng isang mananakop ay lumakas sa puso ni Daryl. Kung tutuusin, hindi siya napigilan pagdating sa pananakit sa mga babae. Sa Iron Lake, alam ng lahat ang kanyang katayuan bilang young master ni House York, at ang bilang ng mga taong yamakap sa kanya ay hindi mabilang. Kahit na ang mga mas dalisay, na hindi nagkusa, basta ginawa niya, madali lang. Kaya ang kawalang interes ni na Trixie at Yasi ay nagparamdam sa kanya na ito ay isang hamon. Sa nakikita niya, ang dalawang babaeng ito ay malapit kay Terence.
Ngunit, sa kanyang karanasan, masasabi niyang virgin pa ang dalawa. Dahil dito ay lalo siyang nasasabik na gumawa ng hakbang. Sa nakikita niya, kung kukunin niya ang mga kasintahan ni Terence sa unang pagkakataon, iyon ang magiging panalo niya sa kanya. Kahit na walang magagawa si House York kay Terence, isa pa rin itong paraan ng paghihiganti. At kaya, ngumiti si Daryl, walang pakialam. Haha, nakakatawa ka, magandang babae. Nanggaling sa pinto ang katok. Ipasok. Malakas na sabi ni Daryl na para bang siya ang host ng silid lalo lang siyang hinamak ni Yasi at Trixie. Ngunit walang pakialam si Daryl, hindi niya napansin ang kanilang mga ekspresyon sa dilim. Ipinagpalagay niyang dinala ng waiter ang mga merienda na inorder niya, kaya tinoon niya ang atensyon sa waiter. Magandang gabi, mga suki. Ito na ang inyong plato ng prutas at merienda, mangyaring magsaya. Sabi ng waiter habang nilapag ang mga gamit sa mesa bago umalis. Haha, eto, it's my treat. Pretty girls, please, enjoy this fruit plate. Magalang na sabi ni Daryl sabay wave ng kamay kay Yasi at Trixie. Malayo si Josephine, at may limitasyon ang atensyon ni Daryl, nagpasya siyang magtrabaho muna kina Trixie at Yasi dahil kanya na sina Cheryl at Josephine para sa huli. Hindi niya kailangang magmadali. Your treat. Sabi ni Yasi habang nakatingin sa kanya ng masama. Binili ni Sheldbro itong prutas na lugar para sa amin, ginagamit mo ito para tretuhin kami. Ano? Huminto si Daryl. Sheldbro. Sino yan? This is my fruit plate. I ordered it with snacks kanina, I even. Napagtanto niyang may mali. Umorder din siya ng flowers. Iyon ang sandata niya sa pananakit sa mga babae, ngunit hindi pinapasok ng waiter na iyon. Nakalimutan niya iyon dahil sa pagmamadali niyang magpakitang gilas. May kumatok na naman sa pinto. Nagpahinga si Daryl at napabuntong hininga tinutulungan siya ng langit. Tumayo siya. Pumasok ka. Sa pagkakataong ito, siya na ang kasama ang dalawang bulaklak. Tiningnan ni Daryl ang mga bulaklak, naging kumpiyansa habang kinuha niya ito at pumunta kina Trixie at Yasi. Ngayon dumating na ang akin, tulungan mo ang iyong sarili. Huwag kang mahiya. Pero wala nang ilagay ang mga gamit niya sa mesa. Nakalagay pa rin ang mga gamit ni Terence. Patuloy na pinagmamasdan ni Terence si Daryl mula nang siya ay pumasok, may hinala siya, at sa paraan ng pagsasalita niya, naramdaman ni Terence na ito ang klasikong narcissist. Bagaman, bilang isang mystic early peak mula sa isang murang edad, ito ay maliwanag para sa kanya na magkaroon ng matinding pagmamalaki. Malinaw ang intensyon ni Daryl sa araw habang papalapit siya sa mga babae, gusto niyang suntukin sila. Natural na hindi siya pipigilan ni Terence na gawin iyon, nakatingin lang sa gilid. Alam niya na hanggat nilalaro ni Daryl ang mga patakaran, walang mangyayari sa kanya. Si Terence ay nagsisimula ng makaramdam ng kaunting awa para sa kanya. Maaari siyang pumunta para sa sinumang ibang babae, ngunit pinili niya sina Yasi at Trixie, anong kakilakilabot na kapalaran ang naghihintay sa lalaking ito. Masyado bang masaya ang buhay niya? Haha, may pagkain pa naman dito, kaya isasantabi ko muna ito, halika at tulungan mo ang sarili mo kapag tapos ka na. Ayaw na hawakan ni Daryl ang plato ng prutas at merienda, kaya inilagay niya ito sa isang stand sa di kalayuan bago kinuha ang dalawang bulaklak. Pumunta siya sa harap ni Yasi at Trixie. Mga magagandang babae, ito ay para sa iyo. Oh, salamat. Hindi ito tinanggihan ni Yasi, direktang kinuha ito. Tuwang-tuwa si Daryl sa nakita. Tila ang paggamit ng mga bulaklak ay ang tamang pagpipilian. Ito ay gumana sa lahat ng mga batang babae. Tumingin si Trixie kay Yasi na tinatanggap ang mga bulaklak. Ano, handa ka na bang talikuran ng Sheldbro at maging mistress ni Daryl? Ginang. Lalo lamang natuwa si Daryl nang marinig niya iyon, tila mas bukas ang dalawang ito kaysa inaakala niya. Kung ayos lang ang pagiging mistress, malamang na ayos lang sa kanila ang pagkakaroon niya ng maraming mistress. Hindi ba niya kayang kunin lahat ng sabay-sabay? With that, mabilis niyang pinaliwanag. Ako ay isang makatarungang tao, tinatrato ko ang aking malaking asawa at maliit na asawa bilang pantay, at sinisira ko ang aking maliliit na asawa. Bilasan mo, dalhin mo si Cheryl mo, may dalawang white spot dyan. Sabi ni Trixie kay Yasi. Bakit hindi mo dalhin ang iyong kapatid na si Josephine at kunin ang mga lugar na iyon?
Tanong ni Yasi. Tinanggap mo yung mga bulaklak niya, ako hindi. Sabi ni Trixie. Kinuha ko sila para sa Shield Bro. Dahil doon, tumayo si Yasi at dinala ang mga bulaklak kay Terence, binigay ito sa kanya. Eto, Shield Bro. Para sa'yo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.